Hello dudes, magandang umaga. Pag-uusapan natin, pagkukwentuhan natin ang tungkol kay Angelito Tabrela. May isa siyang comment sa ating vlog within 16 hours na gumawa siya ng comment. Ang gusto niyang malaman kung yung nangyayaring hindi niya gusto sa kanyang sarili, sa kanyang karamdaman ay epekto rin ba ng GERD. Kasi nakakaranas siya at nakakaramdam siya ng init o parang pinapaso sa loob ng kanyang lalamunan, sa kanyang bibig, sa dila. Para sa atin, sa mga nakaranas ng GERD, isang part ito ng reaksyon, ng body reaction ng ating katawan kapag merong atake ng GERD. At pag-uusapan natin yung mga bagay na ganito. Sarap ng hangin dito. Napansin niyo umuuga yung mga dahon sa paligid ko. Dito ako sa duyan. Para pala po sa kaalaman ng lahat ng mga nanonood sa vlog ko, yung mga bagong nakamonitor dito, ang YouTube channel ko po ay hindi po panghanap buhay na YouTube. Yung pagiging vlogger ko po sa channel na to ay hindi dahil sa hanap buhay. Ito po ay aking advokasya. Ginawa ko po ang channel na to dahil para po gumaling ako sa sakit na GERD, anxiety, depression, lalong-lalo na noong panahon ng pandemic. Alam natin po na ang panahon ng pandemic, ito po ay nawalan tayo ng mga doktor, nawalan tayo ng clinic, nawalan tayo ng mga hospital na mapupuntahan at malalapitan. Halos lahat po sa atin naghanap po ng alternatibong pamamaraan para gumaling sa mga dalang sakit. At ang akin pong naging hakbang, ang akin pong naging paraan sa aking pagkaling at malaki ang naitulong sa akin, talagang gumaling po ako, ay ang paggawa ng mga video. Ang akin pong purpose para po yung aking hirap na nararamdaman may labas ko at may mapagkwentuhan, kasi wala na nga pong doktor. Tulad ni Sir Angelito, ang kanyang pamamaraan, siguro katulad din natin yan na marami din doktor ang nalapitan, pero sa kanyang kaisipan kulang yung mga nangyayaring kagalingan ng kanyang dinadamdam na sakit. Ganun po tayong mga may sakit, lalo na po ang hirap na pinagdaraanan na may mga GERD, anxiety. Sakit lang at ayoko din magalit sa mga basher. Tanggap ko nung una, hindi ko matanggap yung mga basher kasi nga may sakit pa ako nung panahong una. Binubura ko yung mga bash nila, yung mga hindi ko gustong mga comment nila. Ngayon hindi na ako nagbubura. Bahala sila sa buhay nila. Gusto ko lang ipaliwanag, bago natin ipagpatuloy yung kwentong pinagdaanan ko sa sakit na tanong ni Sir Angelito. Gusto ko lang ipaliwanag na ang YouTube channel kong ito ay hindi po hanap buhay. No. Ito po ay aking advokasya. Nagsimula po sa panahon ng pandemic, nagsimula ako dahil sa hirap na pinagdadaanan ko. Wala po talaga mga doktor ng panahon yun. Kailangan kong i-release yung aking mga nararamdaman. Nang sa ganun po, mabawasan po yung aking takot. At maganda po yung naging reaksyon nito sa akin. Maganda po talaga. Kaya nga po yung mga una kong vlog nung una pa,
sinasabi ko na may ano naman, may mga pamaraan naman para mag-YouTube yung mga tao. Kung gusto nila, gumawa sila ng ganitong YouTube para ma-release din nila yung kanilang nararamdaman doon sa sakit nila. Sinabihan kasi ako nung isang basher na wala akong kwentang vlogger, na may mga nagtatanong daw pero hindi ko sinasagot. Marami din ako mga video na sinabi na ginawa na hindi lahat na magtatanong masasagot ko, kasi nga hindi talaga ito tulad ng ibang vlog na hanap buhay na tinututukan ko. Ito po ay advokasya ko. Lahat po ng pwede kong sabihin at ibahagi sa channel na to, sa video ito, ginagawa ko po. May time din naman po ako para magbasa minsan ng mga comment. At ang ginagawa ko po, katulad nito kay Sir Angelito, ibinablog ko na lang po. Kasi kapag sumagot ka sa comment, kalimitan, marami ang magtatanong. Hindi ko po kaya kasi may trabaho ako. Yun po yung pinagkikitaan ko po, hindi po itong vlog. Pinagpatuloy ko lang to kasi kailangan ko pong ipagpatuloy, kasi marami na rin po yung umaasa. Naghihintay ng kwento ko, kasi maraming yung mga karanasan ko nararanasan ng mga kaibigan natin at naguguluhan sila. Kaya doon sa mga kwento ko, kahit paano lumilinaw sila, yung isipan nila, nawawala yung takot nila. Okay, doon sa basher, sana hindi biro yung pagbabasa ganitong uri ng content na ang mga nanonood at ang gumagawa ng vlog ay may pinagdaraan ng sakit. Nakakadagdag ka sa hirap ng mga katulad namin. Kung wala kang sakit, napadaan ka sa channel ko, huwag ganun, kasi nakakadagdag ka sa nararanasan namin. Kasi ang channel na to para doon sa mga katulad namin. Huwag kang dumagdag, ito ay hindi nakakatulong. Pero yung channel ko, yung kwento ko, nakakatulong sa mga nanonood na may sakit na tulad ko. Yan. About kay Sir Angelito, sinabi ko naman kanina na port yan. Pero pinakamaganda pa rin po, check up. Kasi may mga sakit kasi na halos pare-parehas yung sign and symptoms. Yun po lagi kong sinasabi. Pero tulad din po ng sinasabi ko, ang lahat ng uri ng sakit, katulad po ng sakit natin ng GERD, ito po ay hindi gamot ang magpapa normal sa ating buhay. Gagawa po ng paraan para, katulad ko po, para malampasan yung sakit. GERD free na po kasi ako. Yan. Hindi po na gumagaling ang GERD. Pero nakokontrol po. Yung pagiging GERD free ko po, kontrolado ko po. At magiging kontrolado lang natin ito kung kikilalanan natin yung mga sintomas ng sakit natin. Kasi ang GERD may kapatid dyan na anxiety. Kapag nabawasan ang takot mo, kapag nakontrol mo yung takot mo, hindi ka papahirapan ng GERD. Kasi nakakadagdag sa hirap yung takot, yung anxiety. Manood ka po doon sa mga vlog ko, maraming mga paliwanag pa doon. Sa mga iba kong video. Tapos, ang lahat po ng ating karamdaman, ang nag-aayos po ay ang ating immune system, ang ating pong body, ang ating katawan. Ngayon po, ang paraan ng ating katawan para masolusyonan ang problema ng ating kalusugan
ay ang tamang pagkain po, nutrition. Yun po yung kailangan natin. Hindi po gamot ang kailangan ng katawan natin para gumaling tayo. Bagkus po ang gamot po nagbibigay ng side effect, nagdadagdag ng iba pang sakit. Kaya po hindi po maganda ang palagian na sa gamot tayo umaasa. Ngayon po, para po sa akin, okay din po yung gamot. Gumagamit din po ako ng gamot. Ang gamot po ay nagtatanggal po ng sintomas. Halimbawa, GERD, yung nararamdaman ni sir ang hilito na umiinit yung dila, lalamunan. Sintomas po siya. Kapag ka uminom ka ng antacid, bababa yung hirap na pakiramdam na yon, mawawala. Pero babalik po ulit yun. Paulit-ulit lang po yun. Kasi, naandun po yung trigger. Nasa iyo pa, nasa katawan mo pa yung trigger. Ngayon, ang trigger po, ang mag-aalis dyan, kung paano marirelax yan, paano magiging normal yan, ang ating immune system. Kailangan, linisin natin. Kasi yung dahilan kung bakit humihina ang immune system natin, dahil sa makabagong panahon natin, yung pagkain natin, hindi siya healthy. Ang kalimitan na kinakain natin ay mga synthetic chemical ang halo. Ngayon, kailangan pag-aralan mong mabuti na maging masustansya yung kinakain mo. Hindi po porke gulay, magiging masustansya na. Kasi ano ba yung inihahalo mo sa gulay? Paano po ba pinoproseso ang pagluluto mo ng gulay? Kailangan na i-research mo yan. Kailangan pinag-aaralan mong mabuti. Ngayon, ang masustansyang pagkain na kailangan ng katawan natin, gulay at prutas. Meron din, pwede din yung ibang karne. Kaso, konti lang. Kasi may mga, katulad ng karne, may protein yan. Mahalaga sa katawan natin. Kasi may malaki na tayong pagkukulang sa ating katawan katulad ng protein. Kasi dahil nga doon sa mga chemical na napapasok natin sa ating katawan, nababawasan niya ng malaki. No? Yung mga magnesium, protein, yung zinc, yung lahat ng kailangan ng katawan natin, nababawas ng malaki yan dahil sa epekto ng chemical. Tulad ng radiation din, ganyan. Kaya nangangailangan tayo minsan ng mga synthetic na vitamins, pero sa totoo lang, tulong lang yun. Pangunahin lang yun. Pero kapag ka normal ka na, kailangan ibalik mo sa pagkain na na normal lang na yung bagay sa katawan natin, yung may nutrition. Doon natin kuhanin yung mga vitamins, hindi doon sa synthetic. Kaya ako, kung uminom ako ng synthetic, hindi yung tuloy-tuloy. Ngayon iinom ako pagka nakaramdam na ako okay na, tatanggalin ko tuloy-tuloy yung sa natural na pamamaraan, doon ko kinukuha. Kaya ako mahilig na ako sa tea, kaya ang channel natin Tea TV. Tapos yung juice na iniinom natin dapat maging fresh, hindi siya yung mga may chemical pa rin. At sana matuto tayong maglinis ng ating katawan. Detox. Ang pinakamura at pinakamadaling gawing detox, yung fruit juice. Fruit juice. Magandang detox ang fruit juice. Ang pinakamaganda, yung pineapple. Basta ito mga fresh. Hindi ito yung mga synthetic. May kasama synthetic. Yung mga nasa sachet, lata. Hindi po. Basta fresh. Kasama din po pipino. Yung ating juice, maganda po siya. Tapos yung mga tsa, yung mga tsa, sisilbing tagalinis din po ng ating katawan yan. Lalo na kung medyo nakakaranas tayo ng problema sa kidney. Kasi madaling kapitan ng sakit sa panahon natin ngayon, yung ating digestive system. Siyempre, nararanasan natin. Pagka nagkaroon tayong acid, talagang maraming maapektuhang bahagi ng katawan natin. Una-una, yung ating kidney.
yung ating heart, yung ating utak, yung ating lungs. Yan po yung pangunahing yung atay natin, maraming nagiging sakit. Unang-una yung kidney, talagang tagasala siya kapag mataas yung acid natin, acidic tayo, tapos tumataas din po yung ako kala ko dati hindi port yun, kasi magkaiba yung GERD, yung acidic at saka yung uric acid natin, di ba magkaiba naman siya. Pero kapag acidic ka, kapag palaging acidic ka, nagkakaroon tayo ng pagtaas sa uric acid, kasi ako ganun. Pag tumaas sa uric acid natin, pwedeng magkaroon tayo ng problema sa kidney. Magkaroon tayo ng kidney disease. Pinag-iingatan ko yan. Tapos yun nga, masakit ang buto-buto natin kasi magkakarayuma tayo, magkakagaw tayo. Yan. Sir, ang hilito, sana nakapagbigay ako ng konting bahagi para sa iyo. Ito yung ginagawa kong aksyon. Hindi ako re-reply sa comment. Pero kapag may pagkakataon, ginagawan ko ng vlog. Bye-bye ha.